sa pangalod, kapit nga para tayo ng PRC suspension para sa ating Ever 125. Papakita ko kung paano ina-adjust ang kanyang pressure sa presyo talaga nito ay nasa 4,000 na kasi 5 lang. Say apat. So ito na, adjust natin siya. Ang setting nito ngayon ay naka standard siya. Tapos i-adjust natin kung paano sa gumagana. Pressure is ito. Ito yung kanyang pressure. Sabi naka-full pressure ng option yung kabila na magbabang sa 20 per hour. Dito sa gato yung pinakamata. Kasi ito yung pinaka-sagad dyan sa 25 na. Sabi nakadetect na siya. Tapos yun, yung nasa loob, ito yung pag-adjust nyo ay para sa rebound. Rebound nyo papalik, paakyat na bounce. Bali ito compression, ito yung bounce pababa. So subukan natin. Kung makakapansin nyo, masyado itong lugar ko. Mabilis yung pagbaba, tapos pabilisin yung kanyang pag-akyat. Bali mabilis yung compression, pabilisin yung kanyang rebound. Adjust natin siya kung paano siya medyo patitigasin. Agad ko sa pinaka yung kanyang pinakasandal. Babawas ko. Kaya, ito yung kanyang compression pababa. So, medyo matigas siya. Matigas siya, mag-compress. Pero pagka rebound na pataas, medyo ang gagawin ko i-adjust ko rin yun. Adjust ko yung kanyang rebound. Balik ko. Bali yung paikot dito. Ang adjust nito, pag ano, sagat ko. Nasa dulo ko dito. Narinig yung dulo. Guys, maganda rin pa rin ganito suspension PRC. Mura lang siya pero quality. Siguro yun. Wala sa mga stainless na tuloy yung stainless na shop. Bali-bali dito nakakapit. Pero talaga sabi ko yun maganda. So, yun, nakasagad na sa pinaka-sagad na ito. Papakita ko yung rebound niya mabilis pa o mabagal na. Diba? So kahit na yung kasi ng mataba, kayang-kaya yun. Hindi na siya magalaw na gumagalaw. Yung kagandahan sa ganitong suspension, may adjustan siya. Ngayon, pagka nalulubak ako, hindi siya masyadong nagtungo yung kadena niya, hindi siya masyadong pumapalo. Hindi kagaya ng stock, pumapalo yung kadena, kaya maingay. Kahit namin siya nigpitan ko, pumapalo pa rin kasi masyadong malambot siya. Okay, pagka ina-adjust mo siya na ganito, malambot yung rebound niya sa kayo compression. Ngayon sa comment section, nalilin na pala yung paano in-adjust naman yung preload dito. Yung preload kasi nasabi, ito yun, sa may spring, adjustan din yun. Bali, hindi ko na pinakita kasi buwang kailangan baklasin dito.
Bali ginawa ko dito sa rider effect ko. Tinapas ko to. Yan, tinapas ko siya. Para ma-adjust ko yung para ma-adjust ko yung para sa dito. Ngayon ko palalambugin ko naman siya. Adjust ko yung kanyang ginagawa ko dito, adjust ko sa balance ng sila. Bali, hanggang natin sa ikot dito, tapos ganyan dito. Para kung gaano ka bagal yung compression niya, ganun din ka bagal yung niya dito. Kaya ganun ginagawa ko. Dito pa. Malambot lang siya. Kita sa ganun. Kaso ang pangit lang sa ganito na tinatawag kasi na ganito. Pagka maulan, kaya dumaan ako sa mga mabasa na kalsada, tatalsigan siya. Pero talaga naman, kaya ko naman ito. Forma siya. Tapos tignan natin yung bangsa kasi in-adjust natin. Hindi malambot na siya. Kumpara kanina na video, mas matigas siya. Mas maganda sa ganito sa size lang. Pero pagka naka-size ka, naka-ganyan, hindi naman siya naka-lambot. Tapos ito guys, stages dalawang tumigil nito. Hindi siya kagaya ng iba ng makalang ganito. Tapos may hagdan na ano na, matunda. Hindi siya, mga kalawang na. Ito, ano pa rin siya. Ganda pa rin sa nagang quality. Yes. Hindi sa sponsor si bali sinishare ko lang yung aking experience sa iba. Kasi, nung ako kasi dati, wala ko idea kung pinakamagandang ganito eh. Pero meron pa na akong tipo na ganito dati, suspension, problema, ang mahal. Kaya nakita ko sa UTRC, quality, tapos mura pa. Yun, pinagin ko. Kaya, masabi ko eh, sulit. Sana, dito pala rin tayo. Pagkakaroon siya ng UTRC. Yung na-adjust na yung